Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige po. Ha? Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa tayo nasakay ko ah. Ay, shit. Ay. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige po. Ha? Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa tayo nasakay ko ah. Ay, shit. Ay. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Shit! Asan? Asan ang multo? Ano yung tsura niya? Ha? Tinitignan ko, wala naman eh. Ayun, tingin ka to. Ayun o. Wala nga ako nakikita eh. Ayun. Wala nga ako nakikita. Ayun o. Tao po. O, sumisilip ako, wala talaga oh. Wala? Wala ako nakikita mo. Ano yung tsura niya? Ha? Ano yung tsura niya? Puti? Tapos? Pangit mo ka. Umurto. Pangit mo ka? Umurto. Tao po. Wala nga ako nakikita. Tao. Yung mata niya? Ano yung tsura ng mata niya? Ha? Ano yung tsura ng mata? Ito. Puti pa. Ano? Sige, kain ka na muna. Kain ka na muna, natatakot na din ako eh. Natatakot na din ako. Mom! Huh? Creepy! What's creepy? Look! What's that? Creepy! It's creepy? What's creepy? Open! You did there's a monster! No, that's a wind. That's a wind.
Something happened again. Kani-kanina lang. But this time, hindi siya sa anak ko. Sa akin. Kanina siya nangyari, mga 3:30 AM. Hindi ko lang siya na-video agad for story time kasi kasalukuyan akong naglalaro nung nangyari yon. Umihi lang ako. So ayun nga, naglalaro kami. Kalaro ko si Pats. Tulog si Safi. Ang gising lang is ako, of course, si Albion and si Patrick, which is nasa computer niya during that time kasi in-game nga kami. So habang inaantay ko na mag-ready yung game, nag-CR muna ako. Just to give you a quick view kung anong itsura sa CR, sandali. So ayan, paglabas mo dito sa kwarto, ayan yung CR. And then, pagpunta natin dito, ito garahe yan. And then pag pumasok ka naman dyan, sa pintuan na yan, ayan, dito. Ayan. Malaking space yan. Yan yung nirerentahan ng church dati. And then, pag diniretso mo yan dyan yung papuntang kwarto ni Ate Mayi. Si Ate Mayi, guys, yung yaya namin. So, yun na nga, going back. Habang inaantay kong mag-load yung game, nag-CR muna ako. Habang sinasarado ko yung pinto ng CR, papaupo ako sa toilet, nakarinig ako ng footsteps. Literal naglalakad. Parang yung tunog ng tsinelas. Parang nakatsinelas yung naglalakad. And yung footsteps na yon is approaching sa akin. So, ganito siya para may idea kayo kung ano yung tunog. Ganon yung tunog. So, buong akala ko, since nandito nga ako sa CR and approaching yung footsteps, is naglalakad si Ate Mayi. Kala ko gising pa siya and papunta siya dito sa sink. Baka ako may nakalimutan hugasan o may gagawin, ganon. So, since naririnig ko na nga yung footsteps na approaching sa akin, nagsalita ako habang nasa loob ako ng CR. Sabi ko, Ate Mayi, ba't gising ka pa? Anong oras na? Kasi mag-aalis 4 na nga yun kanina. And then, hindi siya sumasagot, pero naririnig ko pa rin yung footsteps. Sabi ko, Ate Mayi, gumanon ako. Wala pa rin, hindi pa rin sumasagot. So, habang nagwawash ako, narinig ko yung footsteps, papalayo na. Papalayo na yung tunog ng footsteps, pero naririnig ko pa rin. Kaya ang ginawa ko, hinabol ko. Pumunta ako doon sa may space na yon. And paglingon ko doon, wala si Ate Mayi. And suddenly, nawala yung tunog ng footsteps. And then I realized, tayo yung balihibo ko. Hindi si Ate Mayi yon. Hindi siya. Kasi I'm very certain na kung sakali mo si Ate Mayi ngayon, aabutan ko siya kasi naririnig ko pa nga yung footsteps. But then, pagsilip ko dun sa malaking space na yon, biglang nawala yung footsteps and wala naman ako nakita, wala naman dun si Ate Mayi. So, meron akong ikukwento sa inyo na experience ko to nung buntis ako kay Zafi. I don't know if naniniwala kayo sa mga ganito, but I experienced it first time. So, first trimester ako nun kay Zafi, and there was one time na natutulog ako mag-isa sa kwarto, dun pa sa Caloocan, hindi pa yon dito sa Bulacan. Yung kwarto ko dun sa Caloocan, nasa taas siya, nasa second floor. Now, to give you an idea kung ano yung itsura ng kwarto and kung saan ako nakapwesto, ganito yun guys. For example, ito yung buong kwarto. Dito ako nakahiga. And then itong side na to, bintana yan, and bintana rin dito na mahaba. Pag nakahiga akong ganyan, itong side na to, nakikita ko yung bintana, and itong side na to, nakikita ko rin yung bintana. There was one time, hindi ko kasama si Patrick noon, nasa work ata siya, inaantay ko siyang umuwi. And then I was feeling very sick while I was pregnant. First trimester ako noon. And natutulog ako, bigla ako naalipungatan kasi may naririnig ako na tunog. And ganito yung tunog na naririnig ko, ewan ko kung magagaya ko siya ng maayos, but it sounds like parang pakpak na pumapagaspas, parang ganun, parang ganun yung tunog niya. Tapos, kada pagaspas, may nagpa-follow up na tunog niya. May gumaganon. Tapos ang lakas ng tunog, so kala ko may bagyo or anything na hinahangin ba yung mga yero-yero namin doon or yung mga puno, kaya ganun siya kalakas. Pinapabayaan ko lang. Kasi nung una, hindi naman ako naniniwala talaga sa mga ganun until umakyat yung kasambahay namin dati doon sa Caloocan. Tapos pag akyat niya, may dala-dala siyang parang isang, alam mo sa pitchel nakalagay yung mga asin namin doon, may dala-dala siyang isang pitchel ng asin. Tapos pag akyat niya, unang-una niyang ginawa, chinek niya ako. Sabi niya, Tel, ayos ka lang. Sabi niya ganun sa akin, sandali. Tapos pinagsasabuyan niya ng asin yung buong paligid ng kwarto. Kaya ako naman nataranta, di ba mangon ako, sabi ko, ano yun, te? Sabi ko, ano nangyayari? Sabi niya sa akin, may naririnig ka ba? Naririnig mo? Sabi niya gano'n, parang lumilipad, sabi niya. Sabi ko, ano? Hindi ba hangin yun? Sabi niya, ay naku, hindi. Sabi niya, bumaba ka doon, sumama ka muna sa akin doon sa baba, sabi niya. Tapos apura lang siya sabi ng asin doon. Tapos kumuha siya ng parang mga small tubs, nilagyan niya ng mga bawang yun, tapos nilagay niya sa bawat sulok ng kwarto ko.
Tapos sabi niya sa akin kung gusto ko daw talagang bumalik dun sa kwarto at magpahinga dahil nga masama yung pakiramdam ko. Magsuot daw ako or kahit itabi ko lang daw sa akin yung gamit na damit ni Patrick. Yung amoy na amoy ko daw yung scent ni Pats, ganon. Like gamit na damit. So ang ginawa ko, kumuha ako sa labahan nung ganong damit na sinasabi ni Ate Sang, tapos tinabi ko lang sa akin. Surprisingly, nawala yung tunog. Yung pala, parang protection ko pala yun. Yung damit na yun ni Patrick. Kasi alam nila, naaamoy nila, akala nila may kasama ako, kung ano man yun. And ang sabi sa akin, pag malakas yung tunog, ibig sabihin malayo pa. Kapag humihina yung tunog, ibig sabihin malapit na. Yung naririnig ko nun malakas na malakas. So, malayo pa siya. Naagapan siya nung kasambahay namin dati. Yun pala, naririnig din pala nila. Kaya nila ako inakyat. So, di ko alam kung tik-tik ba yun. Mga ganun siya, guys. Yes, yan din yung sabi ng kasambahay namin dati na kapag malakas daw yung tunog, ibig sabihin malayo pa. Pero pag pahina ng pahina yung tunog, ibig sabihin nandyan na daw, malapit na. Yung naririnig ko noon during that time, malakas na malakas talaga siya. Buti na lang nakaakyat yung kasambahay namin na yun. And yun nga, nagsaboy-saboy siya ng asin and naglagay siya ng mga bawang sa bawat paligid ng kwarto. So feeling ko na agapan. Pero alam niyo ba, may follow-up pa na nangyari after that. Na naginip ako ng masama, but it felt so real. Yung panaginip ko nun guys, nandun din kami mismo sa bahay namin sa Caloocan. Syempre buntis nga ako nun kay Safi, diba? Malaki yung tiyan ko, maski sa panaginip ko. Like real life talaga, malaki yung tiyan ko, buntis ako kay Safi. Tapos kasama ko yung panganay ko, si Albion. May dumating daw kami na visitor, pero kamag-anak namin yun, tita ko. Tapos nakikipaglaro siya kay Albion ko, sa panganay ko, nakikipaglaro siya. Pero habang tinitignan ko sila naglalaro ng anak ko, I really had a bad feeling. So, ino-observe ko lang daw sila, tinitignan ko lang daw sila na ganyan until niyaya niya yung panganay ko na lumabas. And since masama nga yung pakiramdam ko dun sa nakikita ko or dun sa tita ko na yun, basta parang I have a very bad feeling about that. Pinigilan ko silang lumabas. Sabi ko, Ante, saan mo dadalhin si Albion? Di hinawakan kong ganun yung kamay ng panganay ko. Tapos sa kabilang kamay ng anak ko, hawak-hawak ng tita ko. Tapos sabi niya, maglalaro lang kami ni Albion sa labas. Pero nakakatakot na yung itsura niya. Like, parang nagdi-distort pa konti-konti. Tapos pilit niyang hinihila si Albion. Hinihila ko din pabalik. Nakikipaghilaan ako dun sa tita ko. Tapos alam ko na daw na hindi siya yung tita ko. It's something like nagpapanggap siyang tita ko pero hindi siya yun. Tapos nagagalit na ako sa kanya, Ante, ano ba? Sabi ko, akin na si Albion. Sabi niya ganun. Tapos ginawa niya, sagihilaan kami, bigla niya binitawan si Albion. Tapos initcha niya pa ganon. Like, ginanon niya si Albion. Natumba yung anak ko tapos nabagok. Nagdudugo yung ganito nung panganay ko. Tapos pagkakita ko doon sa anak ko na nagkaganon siya, pinuntahan ko siya, dinampot ko siya. Tapos habang nakikita ko yung umaagos yung dugo dito ng panganay ko, galit na galit ako. Gusto kong, yun. Nung susugurin ko na dapat siya, yung tita ko kuno, nawala siya sa paligid. Nawala siya sa paningin ko. But, biglang sumakit yung tiyan ko. Yung tiyan ko na yung masakit na masakit talaga, parang nagka-cramps. Parang yung nasa pre-stage ka ng labor. Tapos, pag tingin ko ng tiyan ko na ganon, may bumabakat na napakalaking kamay. Like, alam mo yung witch hand, parang ganyan yung kamay. Bumabakat siyang ganyan, doon sa may tiyan ko. Kasi nakaganyan siya. Nasa loob siya ng tiyan ko. Pagtingin ko na ganun, alam ko na nakukunin niya yung bunso ko, si Sapi. Tapos napakasakit ng tiyan ko. Pagkatingin kong ganun, nakita ko nga may nakabakat na kamay na ganyan. Kinuha kong ganyan yung kamay. Tapos nilapirot ko siya. Like, binali ko talaga siyang ganun sa panaginip ko. My God. Like, imagine nyo na lang, may nakikita ko yung gumaganyan-ganyan na kamay sa loob ng tiyan nyo. Nasa loob talaga siya. Kinuha ko siyang ganyan, tapos binali ko siya. Tapos nagsisisigaw ako, like, inaano ko siya, binabali ko yung kamay niya. And then I woke up. Pagkagising ko, ang lala ng tagaktak ng pawis ko. Tapos yung kalabog ng dibdib ko, sobrang lakas. And umiiyak ako. I felt like that's the same thing. Siguro habang natutulog ako, nandun siya. Yung faith ko na lang din siguro, and yung tapang ko. Ang tapang ko kasi talaga nun, like hindi ako natakot eh. Kaya siguro hindi natuloy ko ano man yung balak nila. Grabe ang sakit ng tiyan ko nun. Himas-himas ko talaga yung tiyan ko. So naiisip ko lang, ang grabe naman yung coincidence na right after ko ma-experience yun, na naginip ako ng ganun kasama. And then the pain was so real. And naramdaman ko talaga siya sa loob ng tiyan ko. So yun. I'm so fucking scared right now. It's currently 1 in the morning and my boyfriend is at work. It's just me and my son. And hold on. I just heard keys.
I just heard keys open my door. So I'm thinking he might have come home early. He don't supposed to get off till the morning. So I hear movement, I hear jiggling, I hear keys, and I hear movement in the living room. Now my son's room is across from our room, and we have motion lights in there for him, for when he wake up at night in case he crawl out the bed. I'm about to show y'all. Completely dark. You have to step in his room to activate the motion light, right? There's 2 of them. Which, if I cut off my bathroom light, I can see that light on from my room, right? Ooh, y'all. So, I'm thinking he went in there to check on the baby, because he do that. He always come in the house no matter what time it is, and he check on him first. So, hold on, my baby. After a good maybe like 5 minutes, I don't hear him moving no more. So I'm like, damn, is he gonna come in the room? Like, you know, like me and the baby in the room. I know he didn't see the baby was in his bed because I got him out and I put him in the bed with me, because sometimes I don't like sleeping by myself. This apartment is kind of weird. We just moved here a few months ago, and it's just always been like little shit. Like, that's another story though. But so I fucking get up. I get up and I go out here. And ain't nobody here, y'all. There's nobody here. There's nobody here. I turned all the lights. I'm walking around the house. There's nobody fucking here. How can motion lights come on without motion? I heard keys. I heard movement in my living room. Yeah, I'm not crazy. Like, I heard that shit. Clear as day. Clear as fucking day. Not a dream. And there's nobody fucking here but me and my son. Oh my God. So y'all, last night, I wish I would have got this on camera. It wasn't last night. It was actually in the daytime. So quick story time. My son was in his room. His creepy fucking room. And he was cracking up. So his dad was here, by the way. And we thought he was like watching TV. When we went in his room, and I wish I would have grabbed my phone. But I was like, why are you recording? You know, last time I did that, I got chewed out. But he was laughing. And I'm like, Elma must be really cracking him the fuck up today. Like, what episode is this? Because I need to see and play that shit over and over. But when we went in the room, he was looking at the closet. He was laughing at the closet. Yeah. Not looking at the TV at all. Facing right at the closet. Let me show you where the closet is at. The closet is over here. The TV is over here. So. So, is it just me, or do y'all see that little shadow in my son's bed? Like, I'm watching TV in my room, and I was just looking at the monitor, and at first glance, I thought it was him, and then I kept looking, and I'm like, hell no. So I get up, and I go in his room, and he's not in there. You know, he was in the living room with his dad, but I don't know. I could just be paranoid, because his apartment is already creepy, and it's always his room, but I don't know. Like, this is a good camera too, so yeah. Y'all let me know what y'all think. So since everybody else is posting my viral video, I decided to repost it, and I cut it a little bit to make it shorter. But long story short, I don't know if there was a ghost or a demon or a demonic entity, something that was in my house. One day, when my boyfriend was at work, it was just me and my son home, and basically I was hearing shit. Like, I heard somebody walk in my door, I heard keys, I heard movement. It set off the motion lights and all kind of stuff. So if you want to see, keep watching. I'm so fucking scared right now. It's currently 1 in the morning, and my boyfriend is at work.
I just heard keys. I just heard keys open my door. So I'm thinking he might come home early. He don't supposed to get off till the morning. So I hear movement, I hear jiggling, I hear keys, and I hear movement in the living room. Now my son room is across from our room, and we have motion lights in there for him. I'm about to show y'all. Completely dark. You have to step in his room to activate the motion light, right? There's 2 of them. Which, if I cut off my bathroom light, I can see that light on from my room, right? I'm thinking he went in there to check on the baby because he do that. He always come in the house no matter what time it is and he check on him first. After a good, maybe like 5 minutes, I don't hear him moving no more. So I'm like, damn, is he gonna come in the room? I get up and I go out here. Nobody here, y'all. There's nobody here. How can motion lights come on without motion? I heard keys. I heard movement in my living room. Yeah, I'm not crazy. Like, I heard that shit. Clear as day. Clear as fucking day. A dream. And there's nobody fucking here but me and my son. So tell me what y'all think. Umani ng samut-saring mga komento sa social media ang videong ito kung saan makikita ang isang lalaki na umano'y sinapian ng isang masamang espiritu. Kabilang sa komento ng mga netizen na baka nalulung umano sa illegal na droga, habang ang iba naman ay naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardiya na mismong tumulong sa lalaking nasa video. Nakilala namin si SG Domingo Magdato, security guard ng NDFI sa Alunan Avenue nitong lungsod ng Coronadala. Ayon kay Domingo, Lunes umano nangyari ang insidente kung saan patapos na ito sa kanyang duty alas 11 ng gabi, isang binata ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong dahil nahabol umano ito. Ngunit hindi naman ito nakita kung may umahabol sa binata hanggang nagsabi ito na hindi nakikita na normal na tao ang umahabol sa kanya. Dahil dito, tinanong ng gwardiya kung masama o mabuting espiritu ang umahabol sa kanya. Ngunit bigla na lamang itong bumulagta sa sahig at namumula ang mata hanggang ikinagulat naman ng gwardiya na tila'y lumutang ang buong katawan ng binata at nagsasalita umano ng di maintindihan na lingwahe at doble din ang lakas sa normal na tao. Sa pagtugulpi lang nga nagtindog nga nag-isa-isa nga daw isa kakawayan nga gintumba lang diretso. So mayo na lang kay nasalo ko. Kay kung wala ko nasalo, naigugid ang siguro ang iyang ulo sa pirtahan sa amon diri nga kwarter. Dahil sa insidente, agad itong humingi ng tulong sa isa niyang kasamahan at dito na kumuha mga ito ng asin at bawang, ganon din langis sa may basbas ng holy water at dali-dali namang ipinahid sa kamay, ulo at paa ng nasabing binata. Makikita naman sa video na matapos ang ginawa ng nasabing gwardya, may lumabas na usok sa bunganga ng binata at dito na ito unti-unting bumalik sa normal. Ginpangamuyuan ko sa Ginoo nga Ginoo, ihatag sa iya ang banal nga Espiritu Santo, halin ka demonyo sa lawas ng bata nga ini. Agad namang rumisponde ang ambulansya ng Red Cross at tiningnan ang binata kung saan nakita nilang normal na ang sitwasyon at nakakapagsalita na ito ng maayos. Dahil sa insidente, nagdesisyon na lamang ang mga ito na ihatid pa uwi ang nasabing binata. Pinabulaanan din ni Domingo ang mga aligasyon na baka nalulung umano sa masamang bisyo ang binata dahil ayon sa kanya, iba umano ang nakadroga kumpara sa sinapian base na rin sa kanyang mga karanasan. Yan ang ulat, ito si Brigada Jed Sibanes Gape in the heart of changing lives. Brigada News. Alam nyo ba, pinangarap ko din noon na kapag nag-college na ako ay magdodorm ako, pero dahil sa kwento na to, nagbago isip ko. Horror story time! So meron kasing isang babae na nag-dorm siya para malapit lang siya doon sa pinag-aaralan niyang university. Sa dami ng mga chinek niya na dorm, yun lang talaga yung nakuha niya, yung pinakamura at the same time maganda naman yung place. Newly renovated daw yun kasi bago talaga yung mga pintura at malinis naman yung hallway. So technically parang condo ang dating niya. Noong mga unang araw niya, medyo okay pa naman siya kasi meron pa siyang madalas na kasama doon na katuwang niya na maglipat ng mga gamit niya. Nakatira pa kasi siya sa probinsya. So nung time na yun, nandoon yung kapatid niya para tulungan siya na mag-ayos ng kanyang dorm. Tapos bago mag-umpisa yung klase niya, umalis na rin tong kapatid niya kasi nag-aaral din sa ibang university. Hindi sila in the same city ha.
So, siya lang talaga mag-isa sa dorm. Tapos, every night, ganyan din siya. May naririnig siya na parang nagiinuman, nagkakalabugan sa kabilang parte ng kanyang dorm. So, iniisip niya, baka yung mga magkakasama sa kabilang unit lang is nagpa-party-party lang, ganyan, wala namang masama doon. Hanggang sa one time kasi, kailangan niya talagang matulog ng maaga dahil kinabukasan, prelims ata nila. And hindi talaga siya nakatulog, pero this time, hindi siya tunog kasiyahan, kundi puro kalabog lang. At dahil nga itong si ate girl mo ay lagi naman pumapasok at wala rin namang time makipagtsikahan kung sino mga kapitbahay niya or sino mga ka-dorm niya, nireport na lang daw niya yun sa admin ng kanilang building. Tapos doon niya lang nalaman na yung katabi pala ng kwarto niya, wala naman palang nakatira doon. Walang nagre-renta, bakante. At ang nakakatakot pa doon, kaya wala pala talagang nakatira doon. Dahil under investigation dahil yung babae daw kasi na dating nagdodorm doon, muntik ng mag-gang rape ng kanyang mga classmate din mismo. Nag-inom muna sila tapos doon na nag-umpisa yung masamang balak nila. Pero alam nyo ba kung bakit muntik lang mag-gang rape at hindi talaga nangyari? Kasi hindi nila alam na ito palang classmate nilang babae, may pagka-psycho pala. Dahil imbes na sila yung may gagawin na hindi maganda rito sa classmate nilang babae, namasaker sila nitong classmate nilang babae. May mental problem pala itong si ate mo girl. At kaya siya pinag-dorm ng pamilya niya dahil muntik na rin niyang mapatay yung isa sa mga kamag-anak nila. Sabi nila itong babae kasi na to namolest siya na talaga noon pa. Kaya yung takot niya at yung galit niya at the same time parang bumalik lahat yun nung muntik na siyang mag-gang rape nito. Sino ba namang hindi magagalit, diba? So anong nangyari? Napatay niya yung mga classmate niya. 3 lalaki yung napatay niya at the same time. Tapos nung umalis daw siya dun sa dorm na yun, parang wala lang daw nangyari. At yung mga naririnig pala niyang ingay galing dun sa katabing dorm niya, yung ingay at kalampag daw na maririnig mo nung time na pinatay niya na yung mga kaklase niya na muntik mang rape sa kanya. So ikaw, magdodorm ka pa ba? Mga idol, nandito tayo ngayon sa mangga na ito. So, gamit pa rin natin yung Nest. Sabi niya Nest. So, ayun natin. Yung mga sarap natin dito. Yung mangga, sabi nila mga idol. May nakatira daw dito. Dito tayo nag-intro kanina. Ayan. Itong bahay na ito, nakailang balik na tayo dito ngayon. May nakatira dito na kapri daw. So, hindi tayo nakafocus ngayon dito sa puno. Itong bahay na ito. Dito tayo sa may bahay. Successfully itong gagawin namin collaboration ngayong gabi na ito. Ayan si Kuya Red. Ito yung paligid natin. John daw. Si John. John? Ang mga idol na ito yung bahay. Ito yung bahay mga idol. Lapitan natin. Ang sobrang libo natin. Wow, bro! Ha? Ano? Look, ito lang ang klaro niya. Oh my God. Oh my God. Wow. Ayan o. Ay, nakaputi bro, no? Ginger. Ang sabi? Ginger. Ginger? Oo. Ay, mag-ingat tayo nga. Saan yun kanina? Ha? Diyan? Saan na kanina? Ang gabi sa'yo? Oh my gosh. Ang laki ng bahay mga idol. Okay. Oh. Ito bro. Ha? Ang gano'n naman. Ang gusto. Diyos siguro yung guys, mag-ingat tayo natin. Kaibigan kami ha.
Hindi kami pumunta dito para paalisin ka. Maraming mga tao kahit sa umaga. Nakikita ka dito. Woods daw, sabi niya. Ha? Woods. Woods? Magandang gabi po. Pasok lang Bro, kami. inahan natin yung flashlight bro kasi dito nagpapan. Oh my gosh. Oh my goodness. Ayun bro. Maraming pinto eh. Oh my gosh. Oh my goodness. Ayun bro. Maraming pinto eh. Bigla naman lang sumaray yung pinto. So, kanina nag-start mo na yung pamilis na. Dito yun. Di ba bro? Dito yun siya? Dito siya. Dito siya. Dito. Parang andito na siya sa loob ng pinto. Oh, may naglalakad sa loob. Magandang gabi. Shall I do something? Oh, shall I do something? Yung mga idol yun yung story couple natin. Meron ba akong gagawin? Sabi niya. Yung mga idol naka-English yan. Pero ang gagawin niya. Shall I do something daw? May gagawin ba ako? Sabi niya. Wow! Ano yun? Destroy. Destroy? Anong sisirain? Ano yung sisirain? Ano ibig sabihin ng destroy? Malakas yung ano natin. Anong sisirain? Ano ibig sabihin ng destroy? Ha? Alam mo yung parang may sumasakay sa dibdib mo. Saan yun? It's beautiful here. Ano yun? It's beautiful here. Sarado po kanina bro? Yung bintana? Oo, hindi ko napansin. Sarado yung kanina eh. Maraming nakakakita sa'yo dito. Ano to gamit niya bro? Oo. Gamit nang namatay? Dito to bro. Dito namin yung nakita dati. Siguro mga 3 buwan na. Nahuli kami pumunta dito bro. Oh! Parang yung ito. Scottish. Parang may footstep. Ano sabi yan? Scottish. Iyan mo sa ano? Ha? Ha? Ilagay mo sa yung isa. Oh my God. Wow! Kanina! Ano yan ah? Kaya nga. Pas nga sumura naman. Demonic to ba eh. Tatlong na. Help. Help. Costume. Kailangan ba ng tulong namin? Yan nga sabi niya, help. Parang hindi lang yata yung galawa ng ito. Wow! Kahit sa umaga daw, kahit sa tanghali, may nakakakita sa'yo dito. Ang lakas niya dito. Babae, ang nagpapakita yung babae, paano yung lalaki? Sige po, bakit po kayo? Anong kailangan nyo? Hindi ko tayo kamalik na kami dito bro. Pero yung babae lang yung nagpaparamdam dito bro eh. Babae lang? No. Baka yung lalaki nakatawid na bro. Nakatawid yung lalaki. Taas niya oh, taas yung helmet. Yung babae na lang naiwan. Oh. Kailangan ba tulong namin? Ikaw ba yung nagsabi ng help? Ay, tignan niyo yung pintuan. Lala. Tingnan siya sa pinto. Dito siya nilubing. Sa loob bro. Dito sila nilibing. Pero ngayon, kinuha na. Oh! My God. Lights. Lights daw. Nga sila bro. Tinulak to sa atin eh. Ito. Kung ginanulak. Oh my God. Ha? Oh my God. May nangawak ng paa di ba? Wow. Oh my gosh. Oh. May humawak sa amin ko pa.
Yung sa Crescent Mihilok. Puntahan mo. Yung Braco Set Mihilok. Florence. Gabireto sa tanong. Siguro gusto niyang makipaglaro. So, Malakway, Libas. At Sevenina. Libas. Ayun o. Ha? Ang bintana. Sumarado? Bumukas. Oh. Ay, lumilin doon yung bahay mo. Oh my gosh. Oh my God. Ha? Oh. Ayun, bro. Ha? Ayun. Ito na, oh. Wow! Dito siya. Sabi niya. Hindi kang makipag-usap sa amin. Meron bang kumukulong? Ha? Sabi niya kanina, she scares me. Tapos dyan pala, dyan siya nakatayo. Sino kaya yung ano? Tapos sabi ko, bakit ka ba tinatakot? Sino kaya nagsasabing she scares me? So pwedeng yung babae ang nagsasabi. Explain this equipment. Pwede kang pwede kang magsalita. Humingi ka lang ng mga salita. Sabi niya, explain this equipment. You're aware of me. Oh my God. Ano sabi niya? You're aware of me. Yes. Ikaw ba yung nagpapakita sa amin? Siguro nagtataka siya, no? Na, kasi explain this equipment. Nagtataka siguro siya, bro, kung bakit. Ilan kayo sila dito, bro? Ilan ba kayo dito? Sabi niya kanina, infant. May infant pa. May bata? Oo. Maliit? Ang ginamit ito eh. Pang ginagamit niya. Kasi may nagsasabi din na gusto niya makipaglaro. Saan? Sa atin. Hindi, ano yung ginamit na equipment? Idol Alura. Play with me? I like to play games, sabi niya. Games, sabi niya? Like Yan yung narinig ko sa babae. Kaya nga. Tapos, nung pagpunta namin dito, doon yata kami, Tapos nagsabi na naman na angry. Angry? Angry yan? Galit siya. Ay, ano to? Demonyo to. Pero hindi natin alam. Bakit Ano yan? kinukulong ka niya, ha? Ano yan? Saan yan? Yan o. Wow! Andiyan siya! Ano, lumilipad, Brad? Lumilipad siya. Saan mo nakita, bro? Ito! Parang nakalutang siya ba eh? Kasi mataas yan dyan eh. Parang gumanon lang, oh. Oh my God. Dito lang, parang ganyan, oh. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Talagang bro, kasi sobrang taas nitong bintana eh. Kaya nga eh. Hurting daw. Hurting? Oo. Gusto mo ulitin ko? Di ba Sa Crescent Mihilok. Yung Braco Set Mihilok. Madala daw sa sabi. Oh, Malakway, Libas. Sevenina. Libas. Hindi ibig sabihin mo hurting? Masakit ba? O yung ilaw, yung masakit? pwede kang makita dito? Oh, May itim dito, bro. meron? Itim. Ayan o. Conche su madre, weón. Estaba viendo una película, weón, y como que, weón, estaban golpeando la puerta, te lo juro. Y no, conche tu madre. No, weón, conche tu madre. Conche su madre, weón. Ay, weón. A mí no me dan tanto miedo estas weas, pero es que estoy solo, weón, de verdad. Otras veces he estado acompañado, no sé, o con mi mamá, no sé, pero ahora yo vivo solo y esta wea está conchetumare. No. Ya, pues, weón. Ay, conchetumare, ya. Uy, weón, me asusté con el reflejo, conchetumare.
Nada ahí. Oh, weón, sí. No hay nadie, oye, este closet no. Oh, conche su madre. Uy. Se cayó esa weá, weón. Estoy yo nomás, weón, será. La ropa. Ay, cuchito, de la sombra. Para allá. Nadie. Atrás. Bueno, ya estoy ordenando aquí la ropa porque ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento, tengo que obviamente sacar todas las cosas y todo eso. Aquí estamos. Porque igual ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas. Pero no voy a negar que me da un poquito de miedo. Y obviamente tengo que desocupar acá. Y cortar el huevo, weón. Ustedes escucharon ahí. Y acabo de salir de acá y no, ya estaba todo en su lugar. Ya no sé qué hacer porque tengo que guardar todas las cosas, los platos. Igual ya tengo un poco más desocupado acá. Me falta sacar las bicicletas, que es lo más cacho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, coche su madre, weón. Ya, coche su madre, weón. Ya estoy, ¿cómo se dice? Un poquito ya cansado, weón. Como que no puedo, donde no puedo ni dormir, ni hacer nada más, como que ya no, me estoy volviendo loco. Bueno, se me acabó la memoria del video, pero siguiendo con lo que les decía, ya como que cosa que pasa, cosa que suena, que se cae, ya es como ya pico. ¿Qué le voy a hacer? De nuevo se me agotó la memoria, pero bueno, yo no sé qué más decirles, qué más hacer. Ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque ustedes saben, uno no... No pesquemos, no pesquemos, pero conchizo, man. Es que es imposible no pescar, weón, si está... No hay nadie acá. Tampoco. Este es el departamento. como algo así como
como que no sabéis qué hacer, pues qué decir si como que tocan la puerta. Bueno, en realidad no sé ni qué decir, estoy como en shock. Miren, de nuevo se está sintiendo ahí, pueden escuchar la puerta que están tocando de nuevo. Y mira, se pueden escuchar. Sí, yo pienso que puede ser algún vecino que me está weando, pero ni cagando. No creo que el vecino se meta a botarme las cosas. Bueno, a ver, me doy por la vuelta. Ahí vamos a seguir, ¿cómo se dice? Si es que pasa algo más, mandando video. Eso. So there are total 14 people living here. Why do I look so weird? Oh my god, I'm getting headache. I'm feeling dizzy. I'm so 就在这个时候，我很后悔为什么要来这个鬼地方过夜。到了深夜，我带着测温器在房子内到处巡逻，想看看能不能拍到什么诡异的画面。首先，我到房间的厕所拍到窗户边缘有散发出高温的现象，这个应该正常吧，因为太阳的关系。就连房间阳台的门也有出现类似的画面。Why is it red over there? Is it my phone flashlight? It's there. It's around the door too. I'm just gonna say the door absorbed the sunlight during the day. That's possible, right? Let me touch it to see if it's hot. It's cold. It's like no heat at all. Because the family live on this side, they have enough like human energy there. Ghosts don't like to hang near humans. Imagine this bicycle moving on its own. 这个房子让我觉得最可怕的地方是厨房，但是没有拍到什么东西。Malam itu saya biasa jam 2 itu saya belum tidur. Memang saya sering kadang sih nongkrong di depan sana. Itu pas jam 2 persis lah. Ada burung terbang, suara burung hantu. Beberapa menit kemudian saya lihat ke atas dari pohon palem terbang seperti kuntilanak ke pohon dingin. Terus saya langsung masuk ke dalam. Beberapa hari itu saya nggak berani nongkrong lagi di depan. Cuma suara burung-burung di sini kan. Burung-burung. Gereng-gereng. Oh, gereng-gereng. Oh, ada suara-suara gitu. Gitu. I'm gonna keep the door open just in case I need to run. Scary. 当我走到后院时，我的测温器拍到一个看起来很像人影的画面，我以为我拍到鬼了。Oh my god, wait, I'm getting chills. I'm sorry. What the hell?
guys, you have no idea how cold I feel right now. Dude, it's getting stronger and stronger. It's there. Look at that. I'm sorry. I'm sorry. I don't want to do anything.但是隔天早上，我带着测温枪到后院往同一个方向拍，那个像人影的画面依然待在原地。如果真的是鬼的话，应该会移动吧。我猜想应该是因为白天太阳太热，然后后院的地砖吸热，才会一直保温到晚上。一直到上礼拜，我哥突然间问我有没有这栋房子的照片或者影片，于是我翻开硬碟机，影片一个一个看。结果我看到一个令我惊愕的恐怖画面。那个时候相机是往后院拍，然后没有在刻意拍什么东西，只是在移动中。但是当我把画面停在这里时，我突然间觉得有一个东西在看我。当时后院真的是完全乌漆嘛黑，没有灯，我是用手机的 flashlight 去找。于是我把画面调亮。我拍到一个很像女人坐在树上的画面。Ay ma, pupunta nga pala si Mika mamaya ha. So, maliligo kasi ako eh. Baka pagdating niya, nasa CR pa ako. Pwede ba ikaw muna magbukas ng pinto tapos paupi mo lang sa couch, okay? Thank you! Hello? Oh, uulan ngayon. Oo, dito. O yan na naman gagawin mong dahilan na hindi ka makakauwi ng maaga, bunsoy. Papagalitan ka ni mama. Mamayang gabi pa. Bahala ka. O, sige na, may bisita ako. Kana ako maligo. Bye. Hello po, tita. Magandang araw po. Asan po si Jen? Naliligo pa siya. Okay po. Magluluto lang ako, bibili pa ako. Sige po, no problem, tita. Sige po, okay lang po. Maraming salamat po. Puna lang po ako dito. Thank you. Uy. Rhea. Umalis ka. Di man lang nag-hi. Loko talaga yun. Sumbong ko yung kay Jen. Pasensya ka na, Nika, ha? Katatapos ko maligo. O, anong gusto mo? Ha? Pasensya ka na, mag-isa ka lang dito. Alis na si mama eh. Bumili ng rekado eh, kahit umuulan. Hindi, okay lang. Andiyan naman si Leia kanina, kaso nung nag-hi ako, hindi ako pinansin. Leia ka dyan. Baliw. Andiyan. Saan? Niloko mo ba ako? Hindi ako pinansin eh. Katatawag lang sa akin kanina. Malilate daw siya ng uwi mamayang gabi pa. Uy, tumigil ka nga. Kinikilabutan ako sa'yo. Sino nakita ko? Hindi nga. Doppelganger niya yun.